Patuloy ang pamamahagi ng DSWD ng family food packs, non-food items at ready-to-eat meals sa mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Visayas at Mindanao. Dalawang supply chain ang ginagamit ng ahensya sa ilalim ng Buong Bansa Handa o BBH program para mapabilis ang relief operations. Una, ang government-driven mula sa mga national at local warehouses at ang private sector-driven katuwang ang mga grocery, supermarket at manufacturers. Kasabay nito, nanawagan din ng DSWD ng volunteers para tumulong sa pagre-repack ng family food packs. Kaugnay niyan, magkakausap natin si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Magandang tanghali, Ms. Cheryl. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. ASEC, ano na po ang update sa pamamahagi ninyo ng tulong sa mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Tino sa Visayas at Mindanao? Ms. Cheryl, as of 6 a.m. this morning, ang Department of Social Welfare and Development ay nakapagpahatid na po ng mahigit 195,000 family food packs sa mga lugar na naapektuhan nitong si Bagyong Tino. Majority of the goods were distributed to Region 6, gayon din po sa Region 7, particularly Bohol and Cebu. Sa Negros Island region, in particular Negros Occidental, Bacolod City, and Negros Oriental. Sa Region 8, nakapagpatid din po tayo ng mahigit 41,000 family food packs dyan po sa Eastern Samar, Leyte, Ormoc City at sa Southern Leyte. Sa Field Office Caraga, tayo rin po ay nakapagpahatid ng mahigit 54,000 family food packs. Majority of which went to Agusan del Norte, Butuan City, Surigao del Norte, Surigao del Sur at sa province of Dinagat Islands. At nagpapatuloy po ang pagpapahatid natin ng tulong, lalong-lalo na dyan sa probinsya ng Cebu, na kung saan kanina nga po, meron tayong release na 10,000 family food packs dyan naman po sa Mandaue para matugunan yung pangangailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan. ASEC, may mga hamon ba sa inyong relief operations tulad ng mga hindi mapasok na lugar? Kahapon po ay nakausap namin si Mayor Archival ng Cebu City at sinasabi niyang parang nasa 20 barangay yung na-isolate. Well, Ms. Cheryl, isa po yan doon sa mga challenges na nakikita po natin sa isinasagawang disaster response operation. In fact, dyan po sa Talisay City, hindi pa po tayo nakakuha ng konkretong datos as to the number of affected population inside evacuation centers. Kaya hindi pa po natin alam kung ilang mga food packs yung pong request ng local government units sapagkat wala pa nga pong komunikasyon, wala pa pong kuryente doon sa lugar. At may mga areas nga po dito sa Cebu na hindi po natin madaanan. May mga roads po na makapal nga po ang putik at hindi pa po kayang madaanan. But dahil nga po meron naman po tayong mga nakapreposition na goods dyan sa Cebu, and apart from that, dyan po sa Mandaue City ang ating Visayas Disaster Resource Center. Once na mag-clear itong roads and once we establish connections with the LGUs, ay agad po tayo na magpapahatid ng tulong. Paano po gumagana itong dalawang supply chain system sa ilalim ng Buong Bansa Handa program at paano nito napapabilis yung pamamahagi ng tulong sa mga apektadong lugar? Well, Ms. Cheryl, itong supply chain 1 and supply chain 2 natin, talagang pinapabilis po niya yung pong pag-preposition, pag-stockpile ng ating mga goods so that we could immediately respond to the needs of local government units. Dito po kasi sa Buong Bansa Handa program, ang idea nito maging omnipresent si DSWD so that anytime, in cases of multiple simultaneous disasters, agad po tayo na makapag-respond. Sapagkat dito sa supply chain 1, we've entered into relief prepositioning agreements with various local government units. Yung po mga warehouses ng mga LGUs ay nagagamit po natin at naiimbakan ng goods. Gayon din po, mas pinaigting natin yung production ng mga family food packs doon po sa ating major production hubs, dyan po sa Pasay City at sa Mandaue City. So araw-araw nakakapag-produce tayo ng around 18 to 20,000 family food packs.
dahil may manual production tayo at may mechanized packing system. So yung po na-produce natin on a daily basis, yan po ay nadi-dispatch natin agad sa ating mga spokes and last miles. Yan po yung mga warehouses natin sa provincial level, gayon din po sa the municipal level, even up to geographically isolated and disadvantaged areas. So supply chain po naman po, nakapag-draw down tayo from our existing framework agreements with private retailers and distributors na kung saan nakukomplement nga po yung goods na napoproduce natin. So may mga massive disasters, mabilis po tayo na makapag-produce ng goods at makapagpadala ng mga pwede nating i-replenish o goods that could sustain the ongoing disaster response operation. ASEC, may report po na mahigit 175,000 individuals ang nananatili nga sa mga evacuation centers. Paano ho tinitiyak ng DSWD na sapat yung pagkain, tubig at non-food items para sa kanila? Well, Ms. Cheryl, sa kasalukuyan, nasa mahigit 2 million family food packs po yung nakapreposition sa ating mga warehouses. So, aside from the goods that are already prepositioned, which, by the way, ay nai-release na po natin, na i-distribute na natin, na habang ginagawa natin yan, nagpapadala po tayo ng replenishment. So, yung ating dalawang production hub sa Pasay City at sa Mandaue City, nagpapadala po yan sa kasalukuyan ng mga family food packs that will replenish our stockpiles. Sa pamamagitan yan, Ms. Cheryl, ipagpapatuloy po natin yung pagpapahatid ng tulong. And meron po tayong mga staff na nakadeploy dyan po sa mga evacuation centers, ka-partner po ng mga local camp managers. So namomonitor po natin ilan pa yung nasa evacuation centers, so alam natin ilan pa po yung may ipapadala na tulong. Patuloy po ang panawagan ninyo para sa volunteers. Ilan po ba ang kailangan? Ano pong klaseng pagbo-volunteer ang kailangan po ninyo? Ms. Cheryl, ang kinakailangan po natin ay mga katuwang sa isinasagawa natin na repacking activities. So maaari po silang magtungo, yung pong nagnanais na tumulong, maaari pong magtungo sa Chapel Road, Pasay City. Matatagpuan po dyan ang Luzon Disaster Resource Center. At maaari po kayong tumulong doon sa isinasagawa natin na pag-pack ng mga bigas or pag-pack ng mga instant coffee at mga choco drink or choco malt. And then pwede po kayo rin na maglagay ng mga tin cans doon sa mga food boxes. So sa pamamagitan po niyan ay mapapabilis yung production natin at mas marami po tayong maproproduce sa araw-araw kapag marami pong mga kamay na tumutulong sa DSWD. Gaano ho ba karaming volunteers ang kailangan po natin? Baka naman dumagsa yung mga tao doon at hindi nyo na ho ma-accommodate. Yes, tama yan, Ms. Cheryl. Actually, ini-schedule po natin yung mga volunteers para hindi naman po sila mag-flock doon sa ating production line. So kapag sila po ay interesado, maaari silang tumawag sa aming pong mga linya or maaari pong makipag-ugnayan directly doon sa aming pong production hub para po ma-schedule yung pong kanilang pag-volunteer sa amin po. Alright. Bukod po sa food at non-food items, may aasahan din bang cash assistance sa mga biktima po ng bagyo? Well, Ms. Cheryl, of course, kung kinakailangan po ng additional intervention, kagaya nga po ng emergency cash transfer, we can implement that, provided of course na ma-activate itong programa by the trigger mechanisms that are required. Isa po niyan, dapat may declaration ng state of calamity dun sa lugar. Pangalawa, na-identify ang emergency cash transfer as one of the interventions to support the early recovery of those who have been severely or slightly affected. And pangatlo, dapat makita po doon sa situational report na open na po yung mga markets. Once these trigger mechanisms are present, we could implement the emergency cash transfer to support yung pong early recovery ng mga kababayan natin. Because batid naman po natin na itong mga naapektuhan ng Bagyong Tino, hindi lamang po pagkain ang kinakailangan po nila. Marami po dyan nasira yung kanilang pong mga tahanan at ang kanilang kabuhayan. Kaya pumapasok po tayo to support them
through these emergency cash transfers. Kamusta rin po ang preparasyon para naman sa ibibigay na tulong sa mga posibleng maapektuhan itong super bagyong Uwan early next week? Yes, Ms. Cheryl, tama po iyan. Binomonitor nga po natin itong bagyong Uwan na pwedeng mang-apekto sa ating bansa, particularly sa bandang norte ng Pilipinas. Actually, dyan po sa Region 3, particularly Aurora Province, meron po tayong around 40,000 family food packs na naka-preposition na. Sa kabuuan ng Region 3, meron po kaming mahigit 200,000 family food packs na naka-preposition. Sa Region 2, meron din po kaming mahigit 100,000 family food packs na naka-preposition. And close to 100,000 naman po yung naka-preposition dyan sa Region 1. So nakahanda po ang DSWD. And in fact, we are already coordinating with the local government units to ensure na maging handa po tayo and ma-assure din po yung ating mga local partners that DSWD assistance is ready to be extended in case nakakailanganin po ito. Maraming salamat, ASEC Irene Dumlao ng DSWD.